Sabi nila, tapos na ang summer kapag nagsimula ng bumuhos ang ulan. Pero, nasubukan niyo na bang maranasan ang isang never-ending summer? Tara, tuklasin natin ang pinakamagagandang beach, mga hidden gems, budget-friendly tips, at alamin kung bakit espesyal at paulit-ulit na binabalikan ng isang lugar. Halika, sama ka sa akin sa Bantayan Island, Cebu. Habang nagpe-prep ako sa work, napaisip na lang ako na Parang gusto ko magbantayan. kaya nagbook ako ng flight, nag-budgeting at nag-impake. Complete guide going to Bantayan was posted already. At masasabi ko na it's a long journey but convenient naman. Umalis ako sa Manila ng 10 p.m. at along the way, na-experience ko mag-plane, mag-car, mag-bus at mag-roro. Around 8 a.m., Andito na tayo sa Bantayan! Namiss ko gumala. dumiretso ako sa accommodation ko which is the Sandscape Hotel. Ayan na! So, dito tayo magsistay for 2 days. Nagpapa-early check-in sila pero it costs 100 pesos per hour. Sa ano po ako, Agoda, Raza Lacson po. Yes po. Bali, 2 carbs, BTFP mix ba? Yes po. Ang aga ko po dumating, sir. Kailangan pa po ng ID or kahit hindi lang. After ko magbaba ng gamit, nagpahinga lang ako saglit, nag-change ng outfit at nag-early lunch na. Hindi ko alam kung tama ba itong dinadaanan ko. Pero bahala na. Wala ko pong sandalihin. Uy, for sale. Andito na tayo sa Coco Cafe. I ordered strawberry banana smoothie and grilled cheese sandwich. Hindi ako masyadong makadaldal dito kaya nag-timelapse na lang ako. Hindi ako nakapag-video sa Coco Cafe. Dami kasing tao someday, so balik na lang ako. Ay, di pa rin ako nakakakuha ng bike. Ngayon pa lang. Along the way, naalala kong wala nga pala akong mga toiletries kaya bumili muna ako. After that, naglakad na ulit ako, pumunta sa Piodena Bike Rental at nag-rent ng bike. Here's my ride! Nakahiram na tayo ng bike. Grabe, ang init. Bumalik muna ako sa Sandscape kasi sobrang init. Ang init? So, bumalik muna ako sa accommodation kasi sobrang trip yung araw, tapos nakabike lang ako. Ayun, mamaya na ulit tayong hapon or pag kumulimlim. Nanood mo na akong SpongeBob. Favorite! Nung nakapagpahinga na, around 3 p.m., naglakad na ulit ako and pumunta sa destination natin for today. Punta tayo ng Sugar Beach. Dito na tayo. Dito ako tumambay sa SF Cantina kasi beachfront siya. I ordered mango shake para di ako mag-guilty tumambay. Pabalik na tayo ng accommodation. And then, papunta na tayo ng MJ Square. Di na ako sanay mag-vlog. My gosh, 2 months kasi ako hindi gumala. Kinuha ko lang yung bike ko sa accommodation and pumunta na ako ng MJ Square. Nag-ikot-ikot pala ako dito and maraming food options. Pero as a kuripot girly, Wala tayong nabili sa MJ Square kasi medyo pricey compared sa dito sa labas. So, baka mag-barbecue na lang ako and burger. At dadaan muna tayo sa church kasi may nakita ako. every time nagagala ako, cool ko talagang pumunta ng church. And alam niyo ba yung best part dito, guys? Naabutan ko pa yung fiesta dito sa Bantayan at nakanood ng musiko. Tapos, since fiesta, may mga food bazaar tapos ang loud ng music kasi may disco. Grabe, ang saya. Naabutan ko yung fiesta. Bumili muna ako ng dinner ko pero hindi kami magkaintindihan ni Madam kasi ang ingay ng music. Tapos may nag-aya din sa akin mag-disco pero since solo traveler ako, hindi ako sumama. And then, bumili din ako ng milk tea dito sa tabi-tabi. Ang sarap, mura din. Para siyang big bro dito sa Manila. Dito na tayo sa accommodation. Kain muna, then freshen up, then tulog. Sigising ng maaga. Pawis? Ito
nga pala yung dinner ko, guys. Barbecue and then milk tea. After kumain, nag-rest lang ako and then natulog. Good morning! Early bird as usual. Ano pa lang ba? 5:30? 5:30 pa lang. And then, punta na tayo ng The Ruins. Kasi, let's go! Okay, marami tayong pupuntahan today, guys, kasi it's Monday at alam kong walang masyadong gumagala. Kaya, masarap pumunta kung saan-saan. And our first destination is The Ruins. Alam niyo ba, guys, dream ko talaga tong puntahan ever since napanood ko yung Camp Sawi kasi parang ang ganda ng view, tapos ang angas ng place. After ko magmuni-muni at namnamin ang The Ruins, let's go to our next destination, which is the Coconut Road. Alam niyo ba, guys, ilang beses akong nagkamali dito na akala ko ito na yung Coconut Road, then dun pa pala sa susunod na kanto. Ang ganda kasi talaga ng daan dito, puro coconut trees. Pero ayun, nakita ko naman siya pero hindi na ako nag-take ng madaming videos kasi pumunta na ako sa next destination, which is the Oboob Mangrove Garden. Nandito na tayo sa Oboob Garden. Yung sa Camp Sawi. Pero, low tide, kaya wala siyang water. Tara! 75 po, no? Ako po ang buwan naman today, sir. O, diba? Early bird as usual. Yan, maaga ako dumating. Akala ko kasi maabutan ko yung may water, pero maaga pala mawalan ng water. Ano pala ba? 7? Past 7? Let's go. Ayun, presko naman siya kahit tirik yung araw kasi madaming mangrove trees. Tsaka may restaurant pala dito sa loob pero since maaga ako, sarado pa siya. And ayun, nagmuni-muni lang ako sa loob. Yan, nag-aura-aura dyan. Nandito na tayo sa Camp Sawi. Pero ako hindi na ako sawi, so Camp Wagi na. Oh no! Sabi nito, travel is life daw. Yeah, I agree. Nakikita niyo ba, guys, gaano ako ka-enjoy sa own company ko? Parang baliw, di ba? Pero yes, masaya. Self-love. At ayun, since medyo umiinit na, nag-decide na ako bumalik sa accommodation. Pero pumili muna ako ng lunch dito sa karinderya para pagbalik ko is kakain na lang ako. Ayan, dahil tagtipid tayo ngayon, dito tayo sa karinderya. Lunch for today. Pagbalik ko ng accommodation, kumain muna ako saglit, naligo at nag-rest. Kasi aalis tayo ulit mamaya. Pagkagising ko, pumunta na ako sa terminal which is 7 minutes away. Parang nakikita ko na siya. Ayun, oh. Ayun ata, ayun, no? Wala, ang galing kasi yung front niya is tricycle and then yung likod is jeep. Combination. Bantayan po. Ito po. Thank you. Going to Bantayan proper is around 15 minutes. And pagkarating namin doon, Thank you, kuya. Ingat po. kita ko dito sa labas ng church, may mga parts na sira. Medyo na-curious tuloy ako. Ito na tayo sa simbahan. Tingnan natin sa loob. At ayun nga, may sira siya sa loob. I think nasira siya ng earthquake pero I'm not so sure. Pero alam nyo, guys, kung aling nakakamangha dito? Ang ganda ng ceiling niya, grabe. Naliligaw na naman ako. Nakatapos ko lang mag-church. And then, di ko na alam saan ako pupunta. Oh, no! Parang gusto ko ng bread doon. Check nga tayo ng bread doon. Ayun, i-check natin kung nandito si Master sa Bread Master. Ang daming bread song, sarap mamili. Magkano po sa kopya, ha? Ako? Dalawa po. And then, how much po dito sa... onion po. Ano po yung dalawa po? Thank you! At syempre, papalagpasin ko ba naman tong kwek-kwek at kikiam? Let's eat! After mag-food trip, bumalik na ako sa accommodation. Papunta naman tayo ng Hungry Beach ko. Akala ko ano yun, restaurant, pero parang ano siya eh. Iba't ibang food stalls. Let's check!
Bye-bye! At ayun, magbabike tayo papunta sa Hungry Beach ko, katabi ng Kota Beach. Dito na tayo. Diyan ka muna. Madami ding food options dito guys, pero since kuripot nga ako, wala na naman ako nabili at hahanap na naman ako sa labas. Kaya ayun, tumambay na lang ako dito sa Kota Beach. Alam nyo ba guys, grabe, isa to sa nagustuhan ko dito sa Bantayan Island kasi sobrang clear ng water tapos ang peaceful ng waves. Kaya ayun, nagmuni-muni muna ako dito at actually tumagal ako dito ng mga 1 hour mahigit. Solo moments. Around 6 p.m., nag-decide na ako pumalik ng accommodation. Guys, hindi ako kakain sa hungry ko kasi majority puro rice meal eh. Hindi ako nag-rice. Kaya, hanap na lang ako sa labas. Okay. Ciao! At ayun, nag-end up ako sa chicken and milk tea na naman. Good night! Good morning! Punta tayo ngayon sa Sandira Beach. Currently, it's 5:30. Inagahan ko para hindi ako maabutan ng init later. Tapos nag-pack na rin ako para mamaya konti na lang para ready to alis na. Kasi lilipat tayo ng accommodation. Ciao! Nag-stop ulit ako dito sa The Ruins kasi along the way lang naman siya. And guys, alam nyo, I really recommend starting your day early kasi ang sarap ng simoy ng hangin, tapos ang ganda ng sky. Shit, papasukin ko ba to? Nakakatakot. Tingnan nyo naman kasi yung daan. Tapos ako lang yung naglalakad. Alam nyo, kumakanta ako ng alive, alive. Hi guys! Nakakatakot. Pero I think andito na ako. Oh my gosh, na-survive ko. Yes! Ah, bukas na po. Buti na lang po. Kasi 7 pa. Morning po. Magkano po? Sama. Buti na lang po bukas na. Kasi 6 po ay 7 po ang nakalagay. Nandito na ang full charge, ma'am. Ay, buti na lang po. 70 po, no? 17. 7 po. Thank you. Subo? Oh, okay. Okay po. Ano naman? Okay po. Andito na tayo sa Sandira Beach. Worth it naman guys. O, diba? Tingnan nyo, aura-aura na ako dyan. Grabe, solo ko yung beach kasi ang aga pa, 6 a.m. Tingnan nyo naman, no, ang haba ng stretch niya. Guys, solo ko yung beach, oh. Wow! And then, hindi pala ako solo kasi merong si Papi. Nagmuni-muni lang ako saglit, aura-aura, ganyan. And then, bumalik na ako sa main road. Tapos, bibili tayo ng souvenirs. Katakot. My gosh, pero malapit na. Bumalik pa talaga ako dito sa Opoob Mangrove Garden kasi mas mura dito. And then, marami pang Ay, options. may barya po kayo na isa 1K. Sige po. Kasi baka hindi po siya umabot. Opo. Nagdadalawang isip pa po ako kasi nakakapagod din. Mahal dun. Thank you, Panay. After that, umuwi na ako and natulog kasi lilipat tayo ng accommodation. Bago umalas, make sure na nilinis mo yung accommodation para matuwa naman sila. Lilipat na tayo ng accommodation. Let's go. Dito tayo lilipat sa La Playa kasi beachfront siya. And gusto ko ma-maximize yung last day ko kasi uuwi na tayo bukas. Ang ganda dito guys, so... Nandito na tayo sa La Playa. Ang nice eh. Ang laki ng place. Tingnan natin. Pero 11 pa lang eh. So mag-aantay pa ako ng 3 hours. Di pa naman ako nag-lunch. So kakain muna ako ng lunch. I ordered carbonara and cafe latte. Tayo! Feeling ko ang social ko dito kasi ang social ng place. Around 1:50, tinawagan na nila ako na ready na daw yung room kaya ayun, pumunta na ako. And guys, ang ganda. Sulit yung, I think 1.3 yung binayaran ko. May free coffee pa dito and then initan ng water. Hi guys! Nandito tayo sa La Playa. Solo ko ulit yung
yung area. Kita nyo? Ewan ko kung swerte lang ba ako or ewan. Ang lakas makasosyal dito sa La Playa. Super recommended. And then, Wednesday ata nito. Yeah, Wednesday. So, hindi masyadong maraming tao kaya sobrang sulit talaga. Ang peaceful. Magpaparaw sailing tayo. Magastos pero minsan lang naman. Okay lang yan. Let's go. Nandito ulit tayo sa Kota Beach. Bakit? Hi. Walang magpaparaw sailing tayo. Ewan ko guys, di ba ang parasailing, well-known siya for watching sunset? Pero ito kahit ang cloudy, alam nyo ang payapa and ang sarap namnamin ng view. Pero ayun nga, since walang sunset, nagtsikahan na lang kami ni Kuya. Ikaw, kuya, gusto mo ng thrill eh. Ayun. Around 45 minutes din yung tinagal ng parasailing and then bumalik na ako sa accommodation, tapos bumili ng dinner. Tipid tips. Ayan, puro ako chichirya and noodles. Balik na tayo sa accommodation, tapos mag-prep na ng dinner. Breakfast na! Namnamin na natin ang ating last day kasi uwi na tayo mamayang 9 a.m. Ala. Around 8 a.m., binalik ko na yung bike and then nag-prep na umalis. I'll miss you, Bantayan Island. See you again. Uwi na tayo. Yan. Ito ang aking bit-bit. Meron akong laptop. Ayan, damit, drone. Thank you po, madam. Ayun, may pa-free shuttle ride si La Playa and nag-start na ulit yung journey ko pabalik ng Manila. Ang init. Mararanasan na naman natin mag-roro, mag-bus, and mag-plane. See you soon, Manila! Dito na tayo sa Cebu Airport. Ganti na lang. Finally. Boarding at gate 11. The journey to Bantayan is long but definitely worth it. Ewan ko, ang homey ng pakiramdam ko dito. Parang ang sarap lang huminga at mag-slow down. See you again, Bantayan. You're definitely worth the journey.